Tingnan nyo to mga master, kakapasok lang ng 2025 pero naglalabasan na sila. Kaya sa mga cashier dyan, panoorin nyo po kung paano ginawa ni ate yung pambubudol niya. Ang pangunahin diskarte ng mga ganito ay kakausapin ka muna para makuha yung atensyon. Kung mapapansin natin, inabot na sa cashier yung 1,000 pesos and then binawi niya ulit kasi nga meron daw siyang barya. Then ang ginawa niya dito is inabot ulit yung 1,000 pesos sabay pinahawak lang then binawi ulit. Ang total pala ng order niya dito is 109 pesos lang. Kaya ang sinabi ng customer is may 9 pesos siya dito. Para nga naman sukli na lang siya ng 900 pesos sakto. Pagbastan nyo maigi mga master kung ano yung gagawin ni ate dyan. Ang ginawa ng cashier is nagsusukli na siya ng saktong 900 pesos and then ginakausap siya tungkol dun sa discount saka mga price exchange. Para malito yung cashier. Pero sa part na yan, nagtataka na daw yung cashier kung bakit ganun yung transaction niya. At inabot na nga yung 8 pesos kaya naman kinulangan ng piso para pandagdag pampagulo. Sabi ng customer, bilangin daw kung tama ba na 9 pesos. Then nung nabilang ng cashier is 8 pesos lang. Then bumunot na si ate para nga iabot ulit yung piso. Sa part na to, nagkandalito-lito na nga yung cashier. May pagka-attitude nga yung customer kaya naman natataranta yung cashier. At inabot na nga yung sukli. And then sa part na to, nagdemand pa si customer na nakita niya na yung order niya kaya naman pinapamadali. Mukha naman siyang disenteng tao kaya hindi mo talaga siya mapapagkamalan na kawatan. Malalaman mo talagang marami nang nabiktima tong babae na to sa mga kilos niya. Kaya sa mga cashier dyan, kapag napansin yung kakaiba na yung transaction ninyo, pagbigay alam nyo agad sa management. Sabi-sabi, dito lang daw rumorotate yan sa Pasig Kainta. For awareness na rin po, more on fast food po yung tinitira ng mga kawatan dito sa amin.